Minsan sa buhay natin ay meron talagang mga tukso na mahirap iwasan, lalo na't mas nakakatakam ang bawal. Nais ko lang po sanang ikwento ang nangyari sa amin ng janitor sa pinagtatrabahuan kong ospital. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gina, 30 years old. Matagal ko nang napapansin na nakatingin sa akin ng janitor. May itsura siya, tahimik at moreno ang balat. Pero sa panahong yon, meron akong nobyo. Kaya hindi ko pinapansin ang mga titig na pinupuko niya sa akin nung una. Pero kakaibang mga titig niyang yon. Hindi lang dahil sa paghanga, kundi parang inaalisan niya ako ng damit sa kanyang isipan. At ang kinatatakot ko ay hindi dahil sa pakiramdam na nababastos ako, kundi dahil nagugustuhan ko yon. Alam kong hindi dapat at kailangan kong lumayo dahil natatakot ako sa kaya kong gawin kung subukan niya man gumawa ng hakbang. Alam kong alam niyang parehas kaming uhaw sa isa't isa. Inaayos ko ang suot ko dahil nagusot na yon at alam kong hindi na ako kaaya-ayang tingnan, lalo na at napakagulo ng aking buhok. Dahil na rin sa trabaho ko ay wala na rin akong oras para ayusin ang aking sarili. Dahil mas mahalaga ang mga pasyenteng naghihintay, lalo na at isa lamang tong maliit na ospital at may kakulangan sa mga staff. Nung una, hindi ko siya napapansin dahil wala akong oras na kahit sa nobyo ko ay wala na rin akong oras dahil sa pagtatrabaho ko. Pero isang gabi na lumabas ako upang uminom ng kape, ay nakita ko siyang nasa labas at umiinom din ng kape. Sa oras ko lang na iyon nakita ng tuluyan ang kanyang muka at hindi ko maiwasang magupuhan sa kanya. Nang mapansin niya ako, ay kaagad siyang umiti ng maliit, ngunit sapat na yon para magwala ang aking isipan. Bihira lamang siya kung magsalita at lalo na bihira siyang umiti. Good evening po, ma'am. Pormal yung pagbati na tinugunan ko rin. Pagod? Pagtatanong niya na kaagad kong tinanguan. Nararamdaman ko ang pag-iinit ng pisngi ko dahil sa hiya, lalo't ngayon ko lang din siya nakausap. Mukha na ba akong pagod? Pagtatanong ko habang hindi makatingin sa kanya, kaya ininom ko na lamang ang aking kape. Hindi nga eh. Ang fresh mo pa rin, ma'am. Bulong nito na akala siguro hindi ko naririnig. Napakalalim ng boses niya, kaya hindi ko maiwasang mas humanga pa sa kanya. Hindi ko alam kung bakit siya nagtatrabaho bilang janitor, na sigurado akong makakapasa siya bilang modelo, lalo na't bata pa siya. Mas bata si Daniel, nasa 25. Masyadong bata pa para sa akin. At hindi ko alam, Miss Kai, kung bakit ang isiping mali at bawal kami para sa isa't isa ang nagdadagdag ng pagkagusto ko sa kanya. Isang araw ay nakita ko siyang nagmamap ng sahig at tinanguan ko siya. Napansin ko agad ang malalagkit niyang titig. Naamoy ko agad ang mabango niyang amoy na para bang naligo siya ng pabango. Hindi ko maiwasang isipin na napakasarap niya sigurong amuyin kapag kayakap siya. At hindi nga ako nagkamali. Nang isang gabi ay nakita ko na naman siya sa tinatambay niya habang nagpapahinga. Sinasadya akong makalabas din ng ganung oras upang makita siya. Sakto at madaling araw na at halos wala na rin ganung tao, kaya pakiramdam ko, solo namin ang lugar. Okay ka lang ba? Napatingin ako sa kanya at bahagyang nabigla. Alam kong malungkot ako, pero alam ko ring magaling akong magtago ng emosyon at kahit nga si Romel ay hindi yun napapansin. Bakit? Pagtatanong ko sa kanya habang umiiwas ako ng tingin. Hindi ko kinakaya ang paraan ng kanyang pagtingin dahil titig na titig siya sa akin. Napapansin ko lang na parang may kakaiba sa'yo. Simula niyon ay palagi na akong nagkukwento sa kanya kung anong nangyari sa trabaho ko. Napakahirap maging doktora dahil isang pagkakamali lamang ay maaring buhay ang maging kapalit. Hindi ako sanay magkwento ng tungkol sa aking trabaho, pero tuwing si Daniel ang kausap ko, ay ngayon ko lamang nalaman na napakagaan palang magpagkwento ng mga ganung bagay. Mga problemang nangyari sa aking trabaho, mga magagandang balita, at ang mga hindi maiiwasang trahedya.
Nawalan lamang ako ng oras sa aking nobyo, pero ngayon ay hinahihirapan akong tingnan siya sa mata. Pinipilit kong umiwas sa kanya dahil nakokonsensya ako. Pinangako ko ang sarili ko sa kanya, ngunit eto ako at pilit lumalapit pa rin sa tukso. Hinahanap-hanap ko ang presensya ni Daniel. Kahit nakasama ko ang aking nobyo na si Romel. At hindi nga mga haplos nito ang nagpapainit sa aking katawan, kundi ang mga titig na pinupuko sa akin ng janitor. Alam kong mali, pero hindi ko maiwasang gustuhin. Nang magkaroon ng munting kasiyahan kasama ang makatrabaho, ay inaya ko si Daniel. Ayaw pa nga nito halos sumama, pero hindi niya ako mahindian. Sinadya kong magsuot ng damit na mahigpit at bahagyang nakikita ang aking dibdib. Nagpaganda ako ng todo dahil lamang gusto kong makita niya ako sa ganung ayos. Napangiti ako ng puro papuri ng aking mga naririnig habang walang reaksyon ang mukha ni Daniel nang makita ako. Pero napansin ko kagad ang pagbaba niya ng tingin saka namula ang kanyang tenga. Hindi kami magkatabi at kahit magkausap kami ng iba kong katrabaho ay ramdam ko pa rin ang kanyang maiinit na titig na para ba niya akong hinuhubaran. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin noon, kung tinablan lamang ba ako ng alak o dahil sa matagal ng pagtitiis sa tukso ay nagawa kong hindi ko dapat gawin. Sinadya kong magkunwaring lasing at kaagad siyang nagpresenta upang ihatid ako na kinangiti ko naman. Halos ayaw pang pumayag ng ibang katrabaho ko dahil alam nila nga may nobyo ako. At sinabing etetext na lamang daw nila yon para sunduin ako. Ngunit tinanggihan ko sila at nagawa ko pang magsinungaling. Sinabi kong kakilala at matalik na kaibigan siya ni Romel, kaya may tiwala ito sa lalaki. Kahit ang totoo, hindi nila kilala ang isa't isa. Hindi niya ako hinatid sa amin, kundi dinala niya ako sa tinutuluyan niya. Hanggang sa tuluyan kaming bumigay sa katawan ng isa't isa at nangyari ang kinakatakot ko. Nakagawa ako ng kasalanan sa aking nobyo. Ngunit sa oras na ginagawa namin yung dalawang Daniel, ay nawala siya sa isipan ko. Ilang araw din kaming hindi nagkausap dahil sa ilangan. Napapansin kong umiiwas siya. Kada pumupunta ako para bumili ng kape, ay kaagad siyang umaalis. Napabuntong hininga na lang ako at napasabing, tama na siguro to. Nagkamali ako ng isang beses at hindi na dapat pang maulit. Pero doon ako nagkamali. Hindi lamang pala doon nagtatapos ang kasalanan na ginagawa namin. Wala siya sa dating tagpuan namin na pinagtataka ko. Halos mabaliw na ako kakaisip kung paano kung tuluyan na siyang nawala ng interes sa akin dahil nakuha niya na ang gusto ko. Ngunit merong yumakap sa aking likuran at nastatwa ako. Sa unay, natakot ako, pero kalaunan, nalaman kong siya yun. Nararamdaman ko ang kanyang mainit na hininga sa aking leeg. Sinubukan kong lumayo sa'yo. Pero bakit ganun? Bakit hindi kita kayang layuan? Bakit mo kailangang lumayo? Bakit mo kailangang pigilan? Sagot ko rito. Tinitingnan ko pa rin ang paligid dahil baka may makakita sa amin kahit na alam kong walang tao sa lugar na yon tuwing madaling araw. Meron kang nobyo at meron din akong nobya. May anak na kami. Hindi tayo pwede. Bakit ngayon mo lang sinabi? Napailing siya. Kinakaan ako ng konsensya ko noon. Naiinis ako sa kanya dahil hindi niya kagad sinabi. Masyado akong nadala. Hindi kita makalimutan. Mali to. Parehas tayong may masasaktan. Dagdag niya at nakakunot ang kanyang noo at para bang paiyak na to. Niyakap ko sa miskay. Alam kong dapat akong lumayo pero hindi ko magawa. Tinulak niya ako pero hinigpitan ko pa ang yakap sa kanya. Pwede bang magawa natin ulit yon sa huling pagkakataon? Nang matapos ang nangyari sa amin, ay halos ayaw pa namin maghiwalay sa pagkakayakap. Ngunit kailangan na naming bitawan ng isa't isa. Hindi na dapat pang may maulit sa amin dahil ayoko ring masira ang kung anong meron sa aming dalawa ni Romel. Hinalikan ko siya ng napakatagal
ayokong makalimutan ang lasa ng kanyang labi. At ayokong makalimutan kung paano niya pinaranas sa akin ng kakaibang sarap na ngayon ko lamang naramdaman sa piling niya. Kung maaari lang na hindi matapos ang gabing yon, ngunit pagkaalis namin sa kwartong yon ay yun ang katapusan ng kung anumang tawag sa relasyon naming dalawa. Hindi pa rin maalis sa aking isipan ang nangyari sa amin ng gabing yon. Parehas kaming nasa katinuan habang ginagawa namin ang kasalanan yon. Pero wala akong pagsisisi sa nangyari sa amin. Ilang araw na rin kaming hindi nagpapansinan kaya inaasar ako ng mga kapwa ko doktor na nagkaroon daw kami ng pagtatalo. Kung noon kasi ay kada lumalabas ako ng kwarto ay sumasalubong siya at kumingiti. Ngayon ay para kaming hindi na magkakilala. Nang pauwi na ako taghihintay na lamang ang binuko ng taxi ay merong humigit sa akin. Tinakpan ito ang aking bibig upang hindi ako makasigaw. Saka ito bumulong sa aking tenga. Kailangan kita. Ang boses ng lalaking hinahanap-hanap ko nakaraan pa ang nasa aking likuran. Nang bitawan niya ako, ay kaagad ko siyang hinalikan na parang wala kami sa pampublikong lugar. Masyado akong nasasabik sa kanyang labi. Sumakay kami sa binukong taxi at pinapunta ko diretso sa isang motel. Kahit nasa loob pa lang kami ng sasakyan, ay hindi magkamayong aming kamay sa isa't isa. Hanggang sa nasundan yun nang nasundan. Nooy isang beses kada buwan, naging kada linggo, at halos maging araw-araw. Naubos ng mga dahilan kung bakit halos hindi na kami makauwi sa kanya-kanyang tahanan. Nagtataka na si Romel sa akin, ngunit nagagawa ko ng magsinungaling sa kanya ng harap-harapan na hindi ko ginagawa noon. Ayokong mawala siya sa akin, ngunit hindi ko rin kayang mawala sa akin si Daniel, Miss Kai. Naguguluhan ako dahil alam ko sa sarili ko na hindi lamang pagkauhaw sa laman ang nararamdaman ko si janitor, kundi mas lumalalim to. Nang meron ulit nangyari sa amin, ay nilakasan ko ng loob ko at sinabi ko sa kanya nga gusto ko nang itigil kung ano man ang namamagitan sa amin. Ngunit taliwas sa dating Daniel na tahimik at kalmado. Kakaiba siya ang nasa harapan ko. Hinigit niya ako at nasaktan ako sa ginawa niyang yun. Hindi pwede. Hindi pwedeng matigil to. Hindi ko kayang mawala ka. Napaiyak ako sa nakita ko dahil napaisip ako. Kaya ba naming iwan ng nobya at nobyo para sa isa't isa? Nagsisimula pa lang ang mga kuway kasama ko na si Romel. Siyang tumulong sa akin makapagtapos ng pag-aaral, Miss Kai. Pero anong magagawa ko kung ang dating pagmamahal ko sa kanya ay nailipat na sa mas batang lalaki na nagtatrabaho bilang isang janitor? Hindi na pwede to. Mali na to. At kapag nahuli tayo, masisira tayong dalawa. Hindi. Iiwan ko sila para sa'yo. Hindi ko kayang wala ka. Sinubukan kong lumayo sa'yo noon. At hanggang ngayon sinusubukan ko. Pero hindi ko na kaya. Kaysa hinahanap kita. Kahit katabi ko ang nobya ko, ikaw pa rin ang iniisip ko. Kung mali to, bakit gantong nararamdaman ko? Bakit ha? Nabigla ako sa sinasabi niya dahil hindi ko inaasahan na ganun palang epekto namin sa isa't isa. Lalong gumulo ang aking isipan, Miss Kai. Akala ko, kaya ko nang tapusin pero nang makitang nagkakaganon siya ay parang umuurong na naman ako. Pinagpatuloy namin ang relasyon namin at mas naging mas sweet pa kami sa isa't isa. Ngunit walang kasinungalingan ang hindi nabubunyag. Huli ko na napansin na 3 buwan na pala akong hindi dinadatnan at hindi ko napansin dahil masyado akong nakafocus sa lalaking yon at sa aking trabaho. Akala ko dahil lamang sa stress kaya delay, ngunit masyado nang matagal ang 3 buwan. Akmang lalabas na ako ng ospital ay biglang may humila sa aking buhok na kinabigla ko. Napangiwi ako dahil sa sakit kaya pilit kong inaalis ang pagkakahawak niyon. Galit na galit to at parang mahihiwalay na ang aking buhok sa anit sa tindi ng pagkakapit nito. Kinutuban na ako na baka ito ang nobya ni Daniel. "Malandi ka! Inaahas mo ang boyfriend ko!" Sigaw nito
at saka ako nito nabitawan. Umiiyak na ako habang nakaupo at nakita kong pinipigilan ni Daniel ang babae. Hindi ko alam ang gagawin ko, Miss Kai. Takot na takot ako. Dahil sa oras na makarating to kay Romel, ay sigurado akong iiwan niya rin ako. Tinulungan akong makatayo ng ibang katrabaho ko. Hiyang-hiya ako sa sarili ko at sa lahat ng taong nakakita sa nangyayari. Nakailang dasal na ako na sana lamunin na lamang ako ng lupa. Ngunit hindi ko kayang magalit o manisi ng iba dahil kasalanan ko to. Ako ang nagdala ng sarili ko sa gantong sitwasyon. Sitwasyon na hindi ko na kaya pang lusutan at sigurado akong sirang-sira na ang pangalan ko. Tumigil ka na! Naririnig kong saad ni Daniel. Siya yun, di ba? Siyang dahilan kung bakit palagi kang hindi umuuwi. Sagutin mo ako! Asan ang ebidensya mo? Sinabi ko na sa'yo nag-o-overtime ako dahil buntis ka ulit. Pero ano to? Nanunugod ka ng doktora? Mahiya ka naman. Napatahimik ang babae. Napag-alaman kong wala palang ebidensya ang babae at pinaghihinalaan lamang ako nito. Nabunutan ako ng tinik sa narinig. Nang malaman ni Romel ang nangyari, ay kaagad ako nitong pinatahan. Walang sawa pa rin ako sa pag-iyak kahit na nakauwi na ako sa aming tahanan. Naging okay rin ang lahat at napag-alaman kong nag-resign pala si Daniel. Nakakalungkot lang ang nangyari pero wala akong magagawa kundi magpatuloy na parang walang nangyari. Naglaho siya na parang bula. Wala man ng paalam o kahit ano. Basta bigla ni lamang siyang nawala. Pero kahit kailan ay hindi nawala sa isipan ko ang lalaki. Ilang beses kong ginustong tawagan siya pero hindi ko ginawa. Hindi ko na dapat pangguluhin ang buhay niya. Lalo na at hindi ko na gusto na mangyari pa ulit na mahuli kami ng kanyang nobya. Magulo ang aking isipan kaya pumunta ako sa isang bar para uminom. Para saglitang makalimutan ang mga pangyayari. Hanggang sa merong lalaking tumabi sa akin. Nakasuot ng hoodie at hindi ko makita ang mukha nito kaya hindi ko na lamang to pinansin at pinagpatuloy ang pag-inom. Patuloy na umiilaw ang aking phone dahil sa sunod-sunod na pagtawag ng aking nobyo pero hindi ko to pinansin. Masyado akong nadadala sa emosyon ko. Napaiyak na ako dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko sa biglaang paglisan ng lalaki. Sa oras na yun, Miss Kai, pakiramdam ko handa na akong iwan ng lahat para sa kanya. Ang pangalan, ang nobyo ko at ang trabaho ko. Hindi ko na pinansin ang napakalalim na palang pagmamahal ko sa kanya at parang hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Kinaya kong maging masamang tao at makapanira ng relasyon dahil lamang sa pagagusto namin sa isa't isa. Hindi mo ba sasagutin yan? At kaagad kong nakilala ang boses na yun. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkita na naman kaming dalawa ni Daniel. Hindi na ako makasagot sa kanya at kaagad akong napaiyak habang niyayakap niya ako. Inaya ko siya sa mas pribadong lugar at baka makita pa kami ng kung sino. Sinabi ko sa kanya handa akong piliin siya at iwan ang lahat ng meron ako ngayon upang makasama ko lang siya. At sa pagkatuwa ko ganun din ang kaya niyang gawin para sa akin. Pero kaagad akong nilamon ng konsensya ko nang maisip na buntis nga pala ang kanyang nobya at walang bubuhay sa kanyang mag-ina kundi siya. Kaya matapos may mangyari sa amin, patuloy siyang tumatawag sa akin ngunit hindi ko na yun sinasagot. Bigla akong natauhan sa lahat ng aking ginagawa. Para akong nasampal ng katotohanan na hindi talaga kami para sa isa't isa. Lalo na at napakaraming masisira at masasaktan sa gagawin namin. Pero napakasama ko bang tao, Miss Kai? Kung mas pipiliin ko ang sarili kong kasiyahan kahit na alam kong may masasaktan. Ngunit isang gabi, pagka-uwi ko galing trabaho, ay nakita ko ang pregnancy test na sinubukan ko kaninang umaga na nasa kamay ni Romel. Napakalaki ng ngiti niya nang makitang dalawa ang linyang yun. Niyakap niya ako at ilang beses siyang nagpasalamat sa akin. Matagal na naming sinusubukang makabuo, ngunit hindi ito nangyayari. Napangiti ako ng peke dahil mas kinukutuban ako. Hindi kasi ako sigurado kung sinong nakabuntis sa akin, Miss Kai.
Pero dahil nga doon, kaagad na minamadali ng aming mga kamag-anak na ikasal na kaming dalawa ni Romel. Pero nag-aalinlangan pa rin ako hanggang ngayon at hindi makasagot. Ang palaging sinasagot ko na lamang, hindi pa ako handa. Pero hindi yun naging rason sa kanila para tigilan ng pamimilit. Nahahati ang aking isipan, Miss Kai. Alam kong maaalagaan at mamahalin ako ng sobra ni Romel dahil ilang taon ko siyang kasama. Ngunit ang nakikita kong gusto kong makasama ay si Daniel. Kahit na hindi na kami nagkikita at hindi na kami nagkakausap, ay siya pa rin ang hinahanap ng aking puso at isipan. Gusto ko siyang tawagan at sabihin sa kanyang buntis ako at nais kong magtanan kami. Pero paano ang iiwan kong pamilya? Sigurado akong itatakwil nila ako sa gagawin ko, Miss Kai. Sana'y wag akong husgahan ng mga manunood dahil nais ko lamang ding magkwento ng pinagdaanan ko ngayon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakakapagdesisyon. Alam kong napakaraming pagkakamaling nagawa ko, Miss Kai. Pero anong gagawin ko? Nagmahal lang naman ako ng taong hindi ko dapat mahalin.